serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pagpirma sa Alliance Agreement sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD sa isang seremonya sa Manila Polo Club sa Makati City, Miyerkules, Mayo 8. Ang pirmahan ay tinaguriang alyansa para sa bagong Pilipinas na magsisilbing patunay sa determinasyon at dedikasyon ng dalawang partido sa mga kolaborasyon na layong pangalagaan ang kapakanan at progreso ng mga Pilipino. Matatandaan na ang PFP ay itinatag noong 2018 at layunin nito na magkaroon ng isang gobyerno na kayang abutin ng bawat Pilipino tungo sa kaunlaran. Samantala, nakaugat sa prinsipyo ng mga Kristiyano at Muslim ang layunin ng Lakas CMD, ang naging pinakamalaking partido sa Kamara matapos ang eleksyon noong 2022. Narito ang kabuuan ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing speaker sa kanyang pagpakilala at sa kanyang mensahe na binigay sa ating ngayong araw tungkol sa paglagda ng agreement sa gitna ng PFP at saka ng Lakas CMD. I'd like to greet also former President Gloria Macapagal Arroyo. Sa side naman ng Partido Federal, andito po ang ating President, si Governor Jun Tamayo. Tamang-tama yung kanyang designation Special Assistant to the President dahil si Anton kahit saang partido pumapasok eh. Lahat ng caucus ng lahat ng partido nakakapag-attend siya. Kaya bagay na bagay siya rito. So, Secretary Anton Lagdameo. Our injured chairman of the Lakas CMD party, Senator Bong Revilla. I was teasing Kong Lani, sabi ko sa kanya, akala mo napangasawa mo action star. Ngayon, naging caregiver ka. Ilocos Norte, 1st District,
Representative, of course, Sandro Marcos, and the other honorable members of the House of Representatives from both our parties, my fellow workers in government, magandang tanghali po sa inyong lahat. We mark today a significant moment, not just for Philippine politics, but also for the field of public service. As we now formalize as the members of both parties have now formalized and built an alliance that will propel our country towards the bagong Pilipinas that we envision. What we have conceptualized is what really began in the previous campaign and the previous election. And we are encouraged, and lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya't binuo natin yung tinatawag nga naman na Uniteam. And ito naman, nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, nung tayo matagumpay na sa ating kampanya, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, ipinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa. Dahil nasimula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At hindi lamang kagaya ng dati, kung minsan sinasabi, itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. At sinasabi natin, lahat ng kayang tumulong ay dapat may kasama sa pagtulong, sa pagpaganda ng buhay ng bawat isang Pilipino. Ngayon, kasama din natin dyan ang legislature. Hindi natin kayang gawin executive lamang. Dahil ang ginawa natin, what we are talking about here was transformative politics. We are transforming. We are not recovering. Matagal ko nang sinasabi, lalo na sa mga nagtatanong sa amin, the economy is recovering. Sabi ko, hindi ako interesado mag-recover na bumalik tayo sa 2019. Kailangan palitan natin talaga ang patakbo ng pamahalaan. Kailangan natin palitan at pag-isip ang ating patakbo ng kung saan tayo tutungo. And we have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we have to make some very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support for any policy is absolutely necessary. And so that is what I talk about when I talk about the all-of-government approach, where it's no longer just the executive who is expected to implement programs or to be part of the economic progress, part of the development of the country. But we also need the legislative support that will allow us to execute these policy changes that we are seeing right now. At kaya naman, malakas ang loob natin na balik-balikan ang ating konsepto ng pagkakaisa. Dahil siguro naman ay nakita natin sa nakaraang magiging 2 taon na, sa nakaraang 2 taon, ay nakita natin na yung pagkakaisa na binuo natin bago pa nung kampanya, nung nakaraan, bago pa nung kampanya hanggang sa eleksyon, at pag tayo nung tayo umupo na, ay nagkakaisa pa rin tayo, ay marami tayong nagagawa. Marami tayong maipakita na pagbabago, marami tayong natutulungan ng mga Pilipino at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng-simple lang yan. Kaya't ngayon ay sinimula natin ulit na
Kagaya ng sabi ni Gov. Jun, hindi ito simula, kundi pagpatuloy ng ating pangako na sa taong bayan, na ating isinumpa para sa taong bayan. Naging opisyal na tayo, na sinumpa natin na tayo ay magseserbisyo at pagagandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. At sa aking palagay, ang pagkakaisa, the unity that we have demonstrated and manifested over the last 2 years, and during, as I said, even before in the campaign and during the election, has borne fruit. Not for us as politicians, not for us. That's not the point. Hindi para sumikat tayo, para lumakas ang partido natin. Kung hindi, ay yung pagkakaisa na yan, ang dahilan kung bakit mahalaga para sa atin yan, ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan, marami tayong pwedeng baguhin. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa, wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan, at yun ang pinakamahalaga. At sa ating pagkinig sa ating mga kababayan, yung kanilang pangangailangan ay nabibigyan natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so, as we approach this political cycle, we will be filing already in October. The election is coming next year in May. In preparation for all that, kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan natin ang pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban, yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin, yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last 2 years, I'm confident that if we maintain that unity, not only for election purposes, but all through the work of service that we have taken an oath to do for our people, if we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met with the progress that we dream of for bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino. Kaya napakahalaga itong ating ginugunita na araw na paglagda ng ating pagkakaisa muli. At kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Magandang tanghali. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang gobyerno na bumuo ng konkretong plano kung paano makapagbibigay ng sapat na supply ng tubig sa 40 milyong Pilipino. Sa pulong sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos na malaking populasyon ng 40 milyong individual at dapat itong tugunan ng gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sinabi ng Pangulo na kahit malinis at maiinom na tubig man lamang ay maibigay sa mga Pilipinong hindi nararating ng maayos na serbisyo. Nais ng Pangulo na mismo sa mga lokal na lugar maaring makuha ang tubig. Napag-alaman na may mga residente na kailangan pang magbangka patungo sa pinakamalapit na isla para lamang makakuha ng tubig. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nais ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pagsamahin ang mga programa para sa flood control ng iba't ibang sektor para sa epektibong paggamit ng tubig. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, inatasan siya ni Pangulong Marcos na ayusin ang mga major project at flood control projects na isinasagawa ngayon para magamit ng tama at hindi nasasayang ang tubig. Sinabi ni Bonoan na imbis na itapon sa dagat ang mga tubig baha, nais ng Pangulo na gamitin ito sa ibang bagay tulad ng irigasyon. I think we have to integrate our flood control management programs with the other sectors that so that the water that we manage in the flood control do not go to the sea directly, and to the extent possible that we have to conserve and utilize it for the other purposes, like for irrigation, water supply, and power if necessary. So, Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inihayag ni Environment Undersecretary Carlos Primo David na mayroon ng estratehiya para makapagbigay ng supply ng tubig sa 40 milyong individual na karamihan ay naninirahan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay David, isa sa mga estratehiya ang desalination process o ang konbersyon ng tubig dagat at tubig tabang. Para siyang pangsala na kung saan ay through pressure ay pipilitin na pumasok yung tubig dito sa membrane na to. At maiiwan dahil maliliit lang yung butas ng filter, maiiwan ang lahat ng salt. At ang lalabas lang ay yung fresh water. Samantala, tiniyak ni David na ligtas ang ganitong proseso dahil ginagawa na rin ito sa ibang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nasira ang mga corals at lumiit ang bilang ng mga isda at halamang nabubuhay sa Pag-asa Cay. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni University of the Philippines o UP Institute of Biology Dr. Jonathan Anticamara na isinagawa nitong pag-aaral sa Pag-asa Cay ay namatay na ang malaking corals at maliliit na lamang ang natira. Kakaunti na rin anya ang mga isda na nabubuhay doon. So may kinalaman din yung pagtambak, no? So doon sa mga medyo shallow or kaya mababaw na parte, yung pagkamatay ng corals doon, halo ngayon nung parte nung pagtambak or kaya paglagay ng mga nilalagyan sila ng mga rubble na mukhang fresh pa, bago pa sila puting-puti. So ang hinala ko rin na tuloy-tuloy yung pagtambak, no? Hindi lang natin alam kasi mahirap nga i-monitor tong lugar na to at bantay sarado ng mga militia saka Chinese Coast Guard. Sinabi ni Anticamara na mahirap ang pagmomonitor sa nasabing lugar dahil nakabantay ang Chinese militia at Chinese Coast Guard. Ayon pa kay Anticamara, bawat galaw habang nagsasagawa ang mga ito ng pananaliksik ay nakabantay ang mga Chinese militia. Tuwing gumagalaw po tayo, sila po hinaharang po nila tayo, no. Talagang inikot-ikutan yung mga bangka saka parang ano nila, no. At pati helicopter nila kasi sa dulo po ng Pag-asa Cay na yan, nandyan na po yung Subi na dati din kinonstruct din ng China, no. Ginawa din lang na isla na dati dapat lubog naman yan. Ngayon sa unahan lang po ng Pag-asa, nandyan na po yung military base ng China na punong-puno ng building, nandyan na po yung lahat ng helicopter at kung ano-anong
si UP Institute of Biology Dr. Jonathan Anticamara. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Kredibilidad ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales kinwestiyon sa pagdinig sa Senado. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ipinresinta ni Senador Jinggoy Estrada ang mga dokumento ng mga kasong kinasangkutan ni Morales tulad ng estafa, slight physical injury, paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code o pagbibigay ng false testimony at pagkakatanggal sa PNP noong Abril ng 1994. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Kwenisyon ni Senador Jinggoy Estrada ang kredibilidad ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales. Sa naging pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, presenta ni Estrada ang mga dokumento na nagpapatunay na ilang beses nang natanggal, nabalik at muling natanggap sa serbisyo sa PNP si Morales. Ayon kay Estrada, natanggal sa PNP si Morales noong April 1994. Sinabi naman ni Morales na nakabalik rin ito o nakabalik din siya sa serbisyo pero muling giniit ni Estrada na base sa mga hawak niyang dokumento at impormasyon ay nasuspindi si Morales noong July 2007 hanggang September 2007 dahil sa reklamo sa People's Law Enforcement Board. Duda rin ang mga babatas kung paanong nakapasok sa PDEA si Morales dahil sa mga record dito noon sa PNP. Dinagdag rin ng senador na nahatulan na rin si Morales ng paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code o pagbibigay ng false testimony, kasong nakabitbit pa ngayon sa Korte sa San Fernando, Pampanga. Naharap rin niya ito sa kasong estafa at slight physical injury sa Pasig City Court. Dahil dito, giniit ng senador na malinaw na questionable ang integridad at kredibilidad ng pagiging testigo ni Morales. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW naghahanda sa pagbabalik sa bansa ng mga 61 overseas Filipino workers o OFWs mula sa Israel. Kaugnay nito, tiniyak ng DMW na ipararating ang angkop na tulong para sa mga OFW na piniling umuwi sa bansa matapos maipit sa gulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Naghahanda na ang Department of Migrant Workers sa pagbabalik bansa na may 61 overseas Filipino worker mula sa Israel. Ito ang inahayag ng kagawaran kasunod na nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israeli forces at ng Palestine militant extremist group na Hamas. Bukas Mayo 9, pangungunahan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdaka ang pagdating na itinuturing na pinakamalaking bilang ng mga Pinoy repatriates buhat sa Israel. Kasama ng kalihim ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na siyang abala sa pagpapauwi sa mga kababayan na iipit sa gulo sa nasabing bansa. Kasunod niyan, tiniyak ng DMW na kanila ipararating ang angkop na tulong para sa mga kababayan piniling umuwi sa bansa matapos na maipit sa gulo. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine National Police o PNP mayroong panibagong balasahan sa hanay nito. Epektibo araw ng Miyerkules, 4 na matataas ng opisyal ng PNP ang maililipat ng mga pwesto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nagpatupad ng panibagong balasahan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa 4 na matataas na opisyal ng PNP. Epektibo ngayong araw si Police Major General Bernard Banac ang uupong bagong direktor ng Police Community Relations o DPCR. Papalit naman kay Banac sa kanyang binakanteng posisyon bilang direktor ng Special Action Force o SAF si Police Brigadier General Mark Pespes mula sa Southern Police District ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si Police Brigadier General Dindo Reyes mula sa Directorate for Controllership ay malilipat naman bilang direktor ng Police Retirement and Benefits Service, habang si Police Colonel Leon Victor Rosete mula sa Police Retirement and Benefits Service ang magiging acting director ng Southern Police District. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones.
cash for training ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi sinimulan na sa Eastern Samar. Ito ay upang maisakatuparan ng maayos ng mga benepisyaryo ang proyekto at mapalawak ang kaalaman upang matugunan ang kakulangan sa tubig at pagkain dulot ng climate change. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Umarangkada na ang 3 araw na cash for training ng DSWD sa Eastern Samar bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Layo ng cash for training na maihanda mga benepisyaryo sa maayos na pagpapatupad ng proyekto at mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga solusyon upang matugunan ang kakulangan sa tubig at pagkain na dulot ng climate change. Ayon sa DSWD, nasa 1,000 benepisyaryo mula sa mga munisipalidad ng Hipapabad, San Policarpio, Oras at Dolores ang kabilang sa programa. Maliban sa training ay dadaan ang mga ito sa 15 araw na trabaho kung saan sila ay makakatanggap rin ng halagang katumbas ng daily minimum wage sa rehiyon. Kaugnay nito ay target naman ng DSWD na palawakin pa ang cash for training nito sa 3 pang probinsya sa rehiyon kabila ang Northern Samar, ang Southern Leyte at ang Western Samar sa buong buwan ng Mayo. Ang Project Binhi at Lawa ay kabilang sa mga intervention ng DSWD sa epekto ng El Nino. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 8 barangay sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan, naikutan na ng lokal na pamahalaan para sa kanilang Barangayan 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Duwarang barangay lamot sa doon-laan na lokalya pamahalaan na balay na Bugalyon, Jadluyag na Pangasinan, katakip na gagawan dan Barangayan 2024. Nan May 3, sabit dan aktibidad at inawit na LGU Jad Barangay Hacienda, tanan May 7 Jad Barangay Lagit Padilla. Lapud saya, sare residente na bitlarang barangay at na napangkanawnawa ang pianagamuran so are nan durumaran serbisyo na amin niya opisina na LGU Bugalyon. Kaaruman na saya, amayamay niray inya singer ya libreng serbisyo at sare residente kapara na medical consultation, eye check-up, panbakuna at sare ugugaw, libreng ECG, kat dinabok, bagot ng ipan, tan bakuna ya anti-rabies para at sare aso tampusa. Wala mo sa lokalya Kadiwa Store, ang pian makasaliw na murang produkto, ire-residente tan makatipid ira. Jad kabuuan, 8 barangay la, sunaon laan na LGU Bugalyon para at Barangayan 2024 kasumpalan, yaagawa sa aktibidad at anamiran barangay at palabas sa bulan na Abril. Malalapod RP Dagupan, Shak si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc Social Security System, Mountain Province. Kinikilala ang mga compliant employer na regular na nagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Panang bigbig kadagiti compliant employer ti may sa programa ti Social Security System wenno SSS Mountain Province. Idi na palabas alawas binigbig ti SSS ti Buagings Bake Shop iti poblasyon Baoco iti regular a panagbayad da iti kontribusyon dagiti empleyado da na ited ti Certificate of Appreciation iti Bake Shop para iti agtultuloy a panangimplementar iti Social Security Act
Ang mga panamnama iti proteksyon dagiti empleyado. Sigon ken ni Cesaria Esperanza Buaging Bello iti Buaging's Bake Shop, iti regular a panagbayad, iti SSS contributions ket panagyaman, ken panang subalit iti gaget ken anos dagiti empleyado da. Panawagan ni Bello kadagiti padada nga employers rumbeng a maited ti benepisyo dagiti empleyado kas ti PhilHealth ken SSS contribution ta isu lang ti panang subalit da kadagiti mangan-anos kadakwada tanuawan ket saan da nga makailako. Inalukoy mat ni Bello dagiti empleyado asaan nga agdua-dua nga agited iti share para iti SSS contribution da tadaytoy ket maysa nga kangrunaan nga benepisyo. Sigon ken ni SSS Mountain Province Acting Branch Head Michael Pinlac, nalaksid iti kampanya da aran after contribution evaders bigbigan mat ti SSS dagiti compliant nga employers. Narpos na bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontok. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena, kauna-unahang Farmer Field School sa organikong produksyon ng tilapia, inilunsad sa dalawang bayan sa Calabarzon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Inulunsad ng DA Agricultural Training Institute Calabarzon ang kauna-unang Farmer Field School o FFS on Organic Inland Aquaculture Production, partikular sa produksyon ng tilapia sa dalawang bayan sa reyon. Ayon sa pabalid ng ahensya, nilalayo ng 16 na linggong pagsasanay na mahasa ang kaalaman at kasanayan ng mga tilapia grower ukol sa pagpapalaki ng tilapia sa organikong pamamaraan na naayon sa Philippine National Standards. Idinagdag pa ng DAATI Calabarzon na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng paipagtulungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A at Office of the Provincial Agriculturist ng Laguna at Rizal bilang tugon sa panawagan ng lokal na pamahalaan ng Binangonan at Nagcarlan. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Stable internal peace and security status idineklara sa lalawigan ng Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Gindeklara ang probinsya sa Northern Samar nga doon na sa ilarom sa stable internal peace and security status mahitungod nga wara nahihikitan nga aktibo nga guerrilla funds nga nag-ooperate sa probinsya. Ini ang ginanunsyo ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ug Major General Camilo Ligayo, Commander sa 8th Infantry Division, durante sa Joint Regional Task Force 8 and Local Communist Armed Conflict o ALCAC Peace and Development Dialogue kasankulop sa munisipyo sa Katarman. Dugang pa ni Major General Ligayo nga talawas na sa impluensya sa NPA ang tanan nga barangay sa lalawigan. Samtang, ginreport naman ni 803rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Efren Morados nga may adanalasan 5 nga NPA vertical units nga nahihibilin sa mga magkadordelain nga front committee units sa Eastern Visayas. Pahayag pa ni Morados, usa na lang ang criteria ang kinahanglan agod madeklara nga insurgency-free ang Northern Samar nga kundiin kinahanglan waray report, sightings o movements ng NPA sa probinsya. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag Technical Review sa itatayong Bislig City Economic Zone Development Project isinagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nagmalampuson ang gipaygayon nga technical scoping review sa giplanuhan nga Bislig City Economic Zone Development Project dito sa syudad sa Bislig.
Gitambungan kini sa mga miyembro sa Bislig City Economic Zone Technical Working Group nga gipanguluhan sa ilang chairman nga si Almar Autida. Gawas kanida, anausab ang presensya sa mga miyembro sa Review Committee gikan sa Environmental Management Bureau o EMB Caraga. Nasa irang maong aktibidad ang kabahin sa Environmental Impact Assessment o EIA process nga nagtumong alang sa pagsiguro nga dili makahatag og negatibong epekto ngadto sa kinaiyahan ang maong proyekto. Usa-usab kini sa mga rekisitos alang sa issuance sa Environmental Compliance Certificate o ECC. Subay niini gipaygayon ang maong technical scoping dito sa Environmental Management Bureau o EMB Regional Office sa siyudad sa Butuan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond, yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo Amnesty Program para sa mga hindi pa nakapag-renew ng registration sa BLTO sinimulan na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Tiyagnan na sina kahapon adlaw sa Lasa. In pagpapanaw, sina Amnesty Program amin piyang daag sina Ministry of Transportation and Communications sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, Hakatan Regional 1 Provincial Office, sina Bangsamoro Land Transportation Office sa sakupan sina BARM. Inini bilang bahagi isin pagasabo sini kahanggatusang putag 2 tahon anniversary sina Land Transportation Office at LTO. Mga duno na kiabay tay Abdul Basar Abdullah na kura sina BLTO Sulu, hababan sin program ini wayron babayaran penalty at multa si mga driver at operator, magabago sin katarangan sin sasakatan nila. Madto pa office sampay papitsang po sina bulan yan May. Baksud sina program ini Lawhi Abdullah asupay makatawang nga mga driver at operator kakaanan magbayad si mga patut bayaran na nasabot upis. Habihon Lawhi Abdullah on na mga available OR at official receipts in opisi karihil mapuas magbayad iban habat wayroon na sasaw kapag parakan at pag-usahan nila. Nakauna na nawag-tawag inakura sin BLTO di Halupasug dahil pa sinabulan April asupay mataw din makahasil ang mga raayat sinasabot program. Dahil nga RP Holo ini Fatma Adilicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Holo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Lumago ang net income o kita ng State-Run Land Bank of the Philippines o LBP sa unang 3 buwan ng 2024. Sa isang pahayag iniulat ng LBP ang 12 billion pesos na net income sa first quarter ng taon na siyang di hamak na mas mataas kumpara sa 10.8 billion pesos na kinita sa kaparehong panahon ng 2023. Ang naitalang figura ay mas mataas din ng 6% mula sa net income target na 11.3 billion pesos.
Bukod sa kita, lumago rin ng 5% o 3.3 trillion pesos ang kabuang assets ng Land Bank buwat sa matatag na expansion ng loans, habang umangat naman ng 4% o 2.9 trillion pesos ang deposit base nito mula sa pagtaas ng government at private deposits. Signipiko rin ang inangat ng gross loan portfolio ng LBP na sumampa sa 25% o 1.5 trillion pesos dahil naman sa paglago sa treasury at commercial loans. Nauna nang nag-remit ng humigit 32.11 billion pesos na cash dividend ang Land Bank sa National Treasury bilang suporta sa infrastructure projects at socio-economic programs ng pamahalaan. Nitong Martes, nagbigay commitment si Land Bank President at CEO Lynette Ortiz para sa tuloy-tuloy na kontribusyon na siyang popondo sa mga importanteng proyekto ng gobyerno. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, malaki ang nakukuhang benepisyo ng Pilipinas mula sa kasalukuyang supply chain diversification ng US companies palabas ng China. Ito ang binanggit ni Trade Secretary Alfredo Pascual ilang buwan matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang pagkakapili sa Pilipinas bilang isa sa partner countries nito salig sa CHIPS and Science Act. Gayon din ang nakatakdang relokasyon ng 3 malalaking semiconductor and electric companies sa Manila mula China. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Pascual na maraming US firms ang nag-explore ngayon sa Pilipinas na maging alternative site ng kanilang operasyon bilang tugon na rin sa panawagan ng US government na mag-diversify ng supply chain palabas ng China. Wala sa nasabing polisiya, umaasa ang trade chief na marami pang American companies ang susunod sa nasabing trend. Una nang iniulat ng semiconductor at electronics manufacturing company na EMS Group ang pag-pull out ng 2 US at isang Japanese semiconductor company sa China at pag-relocate ng mga ito sa Pilipinas. Ayon kay EMS Group Chair at CEO Perry Ferrer, makikipag-partner ang 3 kumpanya sa kanila at inaasahang magdadala ng pinagsamang $800 million na halaga ng pamumuhunan sa bansa. Ani Ferrer, ang geopolitical issues sa pagitan ng US at China, gayon din ang mataas na taripa ng Amerika sa Chinese products ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng paglipat ng mga kumpanya sa Pilipinas. Dahil dito, inaasahan anyang magpapalakas pa ito sa pag-attract ng mga investor gayon din sa semiconductor at electronic exports ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Na-secure ng telecommunications company na PLDT Incorporated ang 4 na bilyong pisong green loan sa Metro Bank. Base sa regulatory filing ng PLDT, gagamitin ng nasabing loan bilang pampondo sa kanilang fiber footprint expansion na siyang magpapalakas sa internet delivery platforms nito gaya ng fiber fixed broadband, mobile data services at carrier-grade Wi-Fi. Ayon kay PLDT Senior Vice President at Chief Financial Officer Danny Yu, ang kanilang fiber footprint project ay sisiguro sa mabilis at reliable na internet experience mula sa isang energy-efficient network. Ito rin anya ay demonstrasyon ng kanilang kumpanya sa pagtalima sa global best practices sa pagkamit ng sustainable profitability. Ang green loan sa Metro Bank ang unang green borrowing ng PLDT sa isang local institution. Kamakailan nang i-anunsyo din ng PLDT ang 1 bilyong pisong green loan facility sa HSBC Philippines para pondohan ang nagpapatuloy na nationwide modernization at expansion fiber network nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin, yan na ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Tinambakan ng Eco Oil Lasal ang kulang-kulang sa tao na Centro Escolar University 98-72 sa Game 1 ng kanilang finals showdown sa PBA D-League Aspirants Cup Championship na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Dahil sa tagumpay, isang panalo na lamang ang kailangan ng Lasal para makuha ang kanilang ikatlong sunod-sunod na titulo sa torneo. Pinagsamantalahan ng Green Archers ang pagkawala ni CEU big man Abdul Wahab Olusesi dahil sa isang sprained knee. Nanguna para sa Lasal sina Henry Agonan at Jonel Policarpio na kapwa nakapagtala ng 17 puntos bawat isa. Nagdagdag naman si JC Makalalag ng 13 puntos at 3 steals habang kapwa sina Raven Cortez at EJ Goliena ay nagtapos ng may 10 puntos bawat isa. Nakascore ng tig 10 puntos sina Daniel Marcelo, Dave Bernabe at Gabriel Dangamboa sa panig ng CEU na umaasang makakabalik na sa aksyon si Olusesi sa Game 2 na nakatakda sa Huwebes. Sumakit ang tuhod ni Olusesi noong nanalo ang CEU 78-56 laban sa Marinerong Pilipino San Beda sa Game 3 ng kanilang semifinals series. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsalitan ng paggawa ng puntos sina Raiza Ricablanca at Nicole Ong kung saan tinalo ng Mapua University ang San Beda University 25-21, 26-24, 22-25 at 25-13 para panatiliing buhay ang kanilang pag-asa na makapasok sa Final Four ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Pinangunahan ni rookie opposite hitter Rica Blanca ang opensa ng Lady Cardinals sa nagawa nitong 22 puntos galing sa 19 na attacks at 3 blocks habang ang veteranong middle blocker na si Ong ay ipinakita ang kanyang galing sa blocking department kung saan nakalikom ito ng 6 para magtapos na may 17 puntos. Tinapos ng Lady Cardinals ang kanilang asignatura sa elimination round ng may 6-3 marka para manatiling nasa kontensyon sa semifinals habang bumagsak sa 3-6 kartada ang Lady Red Spikers para tapusin ang kanilang kampanya sa liga. Nakasalalay ang pag-asa ng Mapua para makapasok sa Final Four sa resulta ng laban sa pagitan ng Arellano University at Jose Rizal University. Kapag napaabot ng JRU sa 4 na set ang laro, mapanalo o talo man, laban sa Arellano ay pasok na ang Mapua sa semis, subalit kapag natalo ng Arellano ang Jose Rizal sa loob lamang ng 3 sets ay ang Lady Chiefs ang kukumpleto sa Final Four kasama ang College of St. Benilde, Lyceum of the Philippines University at Colegio de San Juan de Letran. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nadiskaril dahil sa iniindang balikat sa nakaraang Olympic boxing qualifier, nagbabalik si Carlo Paalam para sa huling pagkakataon na makakuha ng tiket sa 2024 Paris Olympics. Sinabi ng Tokyo Olympic silver medalist bago tumungo sa Bangkok, Thailand para sa huling qualification tournament na nakakaramdam pa rin siya ng sakit, subalit ang suntok niya ay may lakas na. Bumagsak sa lona si Paalam nung huling laban niya kay Andre Bonilla ng Mexico sa round of 32 ng men's 57 kg sa unang qualification tournament na ginanap sa Busto Arsizio sa Italy noong Marso na naging sanhi ng kanyang shoulder injury. Dagdag ni Paalam, ayos na siya at hindi na issue ang kanyang balikat. Inaasahan din niya na tuluyan na siyang
magaling pagdating ng qualifier. Sasamahan ng 25 anyos na katutubong Talakag Bukidnon sina 2016 Rio de Janeiro Olympian Rohen Ladon na lalaban sa men's flyweight category, Christian Pitt Laurente sa men's light welterweight division at Herji Bakyadan sa women's middleweight sa Bangkok World Qualification Tournament 2 na nakatakda sa Mayo 23 hanggang Hunyo 3. Ang makakuha ng medalya sa weight division ni Paalam ay makakapasok sa Paris Games. Samantala, 5 boksingero naman ang magkwakwalipika sa Olympics sa weight class ni Laurente at Bakyadan kapag sila ay nakapasok ng semifinals ng kani-kanilang dibisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating kasama na si Leo Magpayo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Kamakailan ay ilang araw na nakadalo si Andrea Brillante sa Coachella 2024 na ginanap sa Empire Polo Club sa Indio, California. Isang masayang karanasan para sa aktres ang pagdalo sa naturang music festival sa Amerika. Nakangiting kwento ni Andrea quote-unquote, sobrang saya pero sobra po siyang nakakapagod kasi yung music festival na kinasanayan ko rito sa Pilipinas parang 5 times bigger siya. Tapos sobrang daming tao, ang dami kong nakitang artista, mga celebrities at influencers na nakikita ko lang sa phone ko. Super starstruck ako sa kanila, ang babait ng mga tao, masaya siya, worth it siya. Ilan sa mga nagtanghal sa Coachella 2024 ay sina Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat, Sabrina Carpenter, No Doubt, Bebe Rexha at Ludmilla. Kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto na raw dumalo ni Andrea sa Coachella taon-taon. Sabi nga ng actress, quote-unquote, kung may time ako, kung papayagan ako ng Star Magic, gusto ko siyang gawing parang annual thing. Samantala, natawala lang si Paulo Contis nang iparating sa kanya ng press ang na-scoop ng isang vlogger na tinanggal daw ni Yen Santos ang birthday post sa kanya. Noong nakaraang Marso ang karawan ni Paulo at marami nga ang pumick up sa post ni Yen nung binati siya sa kanyang kaarawan. Pero kamakailan lang ay napansin nilang wala na ang post na iyon at tinanggal na pala ng aktres. Inassume ng karamihan na hiwalay na talaga sila na parang iyon yata ang matagal nang hinintay ng iba na maghiwalay sila. Naku, talaga nga naman. Pero noon pa man ay sinasabi na ni Paulo na sorry na lang, hindi totoo yon. Pinaklaro ng press kay Paulo kung ano ang pinatanggal, kung ano yung pagtanggal, kumbaga niyan sa birthday post sa kanya. Sabi ng kapuso actor, matagal na yung tinanggal niyan. Sila pa rin daw at wala raw silang problema. Aware naman siyang tinanggal na iyon niyan
at hindi issue sa kanila yon. Ayaw na niyang sagutin kung bakit tinanggal ni Yen dahil mas mabuting ang aktres na lang daw ang tanungin. Ang mahalaga ay okay sila at hindi raw totoong hiwalay sila. 2 linggo lang ang nakakaraan ng nagkahiwalay, hindi po hiwalay, nagkahiwalay lang sila dahil sa Bicol, nasa Bicol si Paulo para i-shoot ang pelikulang pagsasamahan nila ni na Elise Hoson under Mavix Productions pa rin. Nung nasa Bicol si Paulo ay umuwi raw muna ng Kabanatuan si Yen dahil wala itong kasama. Ngayon ay nakabalik na si Paulo at balik taping na rin siya sa Bubble Gang. Magiging abala na rin daw siya, itong si Paulo sa promo ng pelikula niyang Fuchsia Libre na magsha-showing na sa Mayo 15. At sa pagtatapos ng ating segmento, magwawalong taon na palang magkasintahan sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte. Sa mga nakalipas sa taon ay marami na ring pagsubok ang nalampasan ng dalawa. Para kay Loisa ay kinakailangan magkasundo sa lahat ng bagay upang magtagal ang isang relasyon. Sabi nga ni Loisa, quote and quote, dapat nag-grow kayo together, sinusuportahan nyo yung isa't isa sa pangarap niya, hayaan mo siyang lumipad at ikaw din. Huwag nyo ikukulong yung isa't isa, partnership talaga. Mahalaga naman para kay Ronnie na napag-uusapan at napaghahandaan ng mga magkasintahan ang kanilang magiging kinabukasan. Sabi nga ng aktor, quote and quote, sa totoo lang ilang beses ko na siyang sinasabi, respeto sa desisyon nyo sa isa't isa, bukod doon ay yung plano nyo sa buhay, ano yung future nyo, kasi once na pinag-uusapan nyo yung future, doon mo makikitang seryoso yung partner mo. Hindi yung masaya lang sa ngayon, dapat may plano sa negosyo, sa future nyo, sa bahay, sa kasal. Kung hindi nyo pinag-uusapan yung mga bagay na para sa future, wala. Siguro maghihiwalay din kayo. Dapat hindi nila iniisip na ang relasyon ay laging masaya, walang perfect na relasyon. Git pa ni Ronnie, quote and quote, kahit na pag-uusapan na ang tungkol sa kasal ay hindi naman umano nagmamadali silang dalawa ni Loisa na isagawa nito. Ito nga yung mismong sinabi niya, quote and quote, kaya ako pumapasok sa relasyon kasi siya na yung gusto kong makasama. Dagdag pa ni Loisa, si Loisa naman ito, quote and quote, pinag-uusapan naman syempre pero nandito pa yung negosyo, nagtatrabaho pa kami, marami pa kaming responsibilidad sa family namin, sa sarili din namin na marami pa kaming gustong gawin, madali na yung kasal lalo na kung sobrang stable niya o nyo na. May peace of mind ako sa kanya, ayaw na namin ng stress kasi ang hirap ng buhay kaya dapat kami na ang nagbibigay ng kasiyahan sa isa't isa. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Naison, at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, sa ating Balitang Negosyo kay Erwin Peñano, sa ating Balitang Pampalakasan kay Leo Magpayo, sa kasama natin sa Showbiz Balita si Stephanie Vicente, at mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news, sa ating executive producers ngayong araw na ito kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente, at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
pamamahan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.